And yan po ang magandang awitin, no? Hintayin natin. Magantay lang tayo sa kalooban ng Panginoon. Pag wala tayo sa kalooban ng Diyos, kapatid, ay wala tayong iniintay. Wala tayong inaasahan. Pag wala ka sa kalooban ng Panginoon, yan talaga ang mangyayari sa ating kapatid. Alright, salamat po sa Diyos. Amen. Salamat sa awitin ng choir. Amen. Bow the knees. Amen. It's all about prayer. Wala nang katapat na tayo ay lumuluhod sa Panginoon. Amen. Bow the knees. Amen. Yan po ang gusto ng Diyos sa atin. We always bow our knees. Amen. Oo. Para hindi tayo maging mapagmataas, we need to bow down to the Lord. Amen. And we have totally dependent upon the Lord. Amen. Okay, salamat po sa Diyos. Ang emphasis natin this week is about prayer. Sunday school natin, prayer, no? Napaganda, no? Iba't ibang karakter na pinaaral natin tungkol sa prayer, no? At tanda natin, ang unang halimbawa ng prayer, walang iba kundi ang ating Panginoon. At ating babasahin sa Luke 11, no? Luke 11, verse 1 to 4. Yan po. Yan po ang ating pag-aaralan tungkol sa panalangin. Yan po, no? Minsan, this is the simplest form of worship to the Lord, but sometimes we neglect this important thing to do for the Lord. Is all about prayer. So, basahin natin ang Luke chapter 11. Luke chapter 11. At mayroon din yan doon sa Matthew 6, no? Matthew 6, doon din yan ang counterpart, no? Ng prayer. Yan po. Basahin natin ang salitaan hanggang 4. And it came to pass as he was praying in a certain place, when he sees one of his disciples, and said unto him, Lord, teach us to pray, as John taught also his disciples. Give us this day our daily bread, and forgive us our sins. We also forgive everyone that is indebted to us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Tayo po mag-pray. Dakilang Diyos, makapangyarihan sa lahat. Salamat o Diyos muli sa umagang ito. Salamat sa passage na aming nabasa. And Lord God, salamat po Panginoon na ang inyong mga disciple ay tinuruan mo o Diyos. Paano manalangin, tamang manalangin o Diyos. Salamat po o Diyos sa pribileyo na kami makalapit sa inyo sa pamagitan ng panalangin. Kaya salamat o Diyos muli at gabayan mo kami sa aming pakikinig ng iyong mga salita na mabigyan namin o Diyos ng mahalagang kalagahan ang pakipag-usap namin sa inyo, Panginoon. Maraming salamat muli o Diyos sa magang ito. At buksan mo muli aming mga puso at handang magpaturo lalo na sa usapin ng panalangin o Diyos. Maraming salamat muli o Diyos. And give us teachable heart, Panginoon. And handa kaming ituwid mula sa inyong mga salita. Kaya Lord God, kausapin mo po kami sa pamagitan ng mga salita, maging makasama namin sa online, O God. Dalangin po namin ikaw po ang magpapala sa bawat isa. Linisin maming puso, maging malinis sa sidlan, upang makadaloy ang inyong mga salita sa aming mga puso at ipamuhay namin, Diyos, ito. Panginoon, aming mga narinig, O Diyos, ma-apply po namin sa aming mga buhay. Salamat po, Diyos. Ano man aming na-accomplish, ibabalik po namin ang lahat ng papuri at pasalamat sa inyo. Ang lahat ito aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Alright, you may be seated. Ang mensahe natin ngayon, the teaching of the Lord Jesus Christ about prayer, no? Yung prinsipyo ng salita ng Diyos, no? Sa usapin ng panalangin, no? The biblical principle about prayer, no?
biblical principle about prayer. Dito po, sa makita natin, sa account ng Panginoon, na nakita po ng Panginoon, ang nakita po ng mga disciple, ito ay katuruan tungkol sa panalangin, Dapat natin malaman ang katuruan, ang tamang katuruan tungkol sa panalangin, Ay, hindi lang tayo basta-basta nanalangin, kundi tamang panalangin, Yan po. Dito po nakita natin sa ating binasa sa Luke chapter 11, and it came to pass, nandiyan po sa panahon, na ang Panginoon ay nananalangin, at sa isang lugar, at nung matapos na ang kanyang panalangin, ay sinabi ng kanyang mga disipulo, sabi niya, Panginoon, turuan ninyo kaming manalangin. Amen. Tulad ng ginawa ni Juan sa kanyang mga alagad. Amen? Yan po napaganda, This is the humble statement of the disciples, Na sila ay nagnanais na matuto manalangin. Hindi lang basta manalangin, kundi tamang panalangin. Amen. Kasi mayroong tamang panalangin. Amen. Tamang panalangin. Kaya dito po, sinabi ni Jesus sa kanila, kung kayo manalangin, sabihin ninyo. Yan. Dito po, Our Father, thou art in heaven. Hallowed be thy name. Ito po ang pattern. Sabi niya, Our Father, thou art in heaven. Amen. That is the prayer is a form of worship. Ang panalangin po ay pagsamba sa Diyos sa langit. Amen. Kaya po ang nakamalaga ang prayer. Kasi ang prayer, we are praising God. We are worshiping God. Dito po ay pattern. Binigyan sila ng Diyos ng pattern ng panalangin. Ibig sabihin ng pattern, yan po ay mga prinsipyo. Hindi yan, ang prayer na ito ay hindi po ito mini-memorize. Kasi tinuruan kasi tayo dati mag-memorize ng prayer. Sa dati nating tradisyon. Our Father, thou art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done on earth. Ganon. Blessed be among women. Ganon na. Iba na yung dugtong. Amen? Yan po ang natin, tinuruan tayo, Nakadugtong na si Maria sa prayer natin, kapatid. Ang tamang panalangin, kapatid, ay panalangin na pagsamba sa Diyos, Kaya meron tayong tinuruan tayo dyan sa pattern, Pattern. Pag sinabing pattern, hindi i-memorize. Isabuhay natin ang salita ng Diyos, lalo na sa panalangin. Isabuhay natin. Amen. Lagi nating wino-worship ang Diyos. Amen. Yan po. Yan po ang ating tinuturo. Pag sinabing pattern, hindi talaga yan ang i-memorize. Siguro nakita natin yung salitang pattern, Ginagawa yan sa mga tailoring. Kung napansin niyo ang mga tailoring, ang mga nagtatahi ng pantalon, ng damit, ay bago magpapatahi ka, susukatan ka at gagawa siya ng pattern, ng disenyo. Guguhit niya muna yan sa Manila paper at doon niya ulit iguguhit sa tela at gugupitin ang tela. Ngayon ang word na pattern. Hindi yan yung Manila paper, itatahiin mo at pagdating mo, ang damit mo ay Manila paper na. Hindi ganon. Pattern lang yan. Pattern. Yan po ang pattern ng Panginoon sa prayer. Ibig sabihin, ang prayer ay worship na. Amen. Worship na. You are praising God. Amen. Kaya meron tayong, tawag yan? Acronyms. Ng pattern,
Ang pattern dyan ay pray, pray. Ano yung pray? Ang P, praising God. Pag nagpe-pray ka, nagpupuri ka na sa Diyos. Oo. Hindi yung pagpe-pray mo, hingi ka kagad, Lord, bigyan mo ko ng ganito, Panginoon. Oo. Bili mo ko, Panginoon, ng ganito. Oo. Pwede naman ibigay ng Diyos yan, pero kasi ang pattern ng prayer is praising Him. We praise Him by talking to Him. Amen. By talking to Him. Amen. Maging makausap ka, no? Oo. Yung mga nag-uutang nga no? Hindi kagad hingi yan ng kanyang kailangan. Marami pa yan ikwento. Oo. Magpupuri. Tapos mamaya, ang ending niyan ay meron ka bang 500 dyan? Yan naman talaga ang ano niya, no? Pero marami siyang mga pupuri na. Yan po, praising. Yan. Ang R, repentance. May pagsisisi. Yan. Yan. Kasi yan ang adlang. Ano pa? Yung A, asking. Yan, doon ka palang humingi. Sa pangatlo, asking. Yan. Ang Y, yielding. Sundin mo ang kalooban ng Diyos. Oo. Yan po ang mga pattern, no, ng pagpe-pray. Yan. Ito rin yan. Yan. Meron din tayong tinuturo, acts. Adoration, pagpupuri sa Diyos. Yan. Adoration. Ano pa? Letter C, confession. Confess your sin. He is faithful and just to forgive our sins. Letter T, thanksgiving to the Lord. Magpasalamat ka. Biro mo maganda, pasalamat ka in advance. Lord, thank you in advance sa answer prayer ko, Panginoon. Nagtitiwala ka na just by faith, no? Nagkaroon ka ng pasalamat sa Diyos, hindi pa natanggap, nagpasalamat ka na. Lord, thank you sa ibibigay mo na blessing sa akin. Amen? Yan po ang acts. May S pa, no? Supplication. Amen? Supplication. Ang ending ng prayer natin, God will supply. Amen. Supply. Yan po, no? Na maganda, no? Na malaman natin ang prinsipyo ng panalangin. Yan po, panalangin. Kaya maganda, no? Awitin ng choir pa lamang, bow the knees. Amen. Bow the knees. Yan. So, yan po ang teaching ng Panginoon. Nandiyan din yan sa Matthew 6, no? 6, verse 5, yan. Yan naman, counter verse ng Panginoon. Si Matthew naman ang sumulat, no? Na pag nalangin kayo, sabi niya, huwag kayong tumulad sa mga hypocrites, sa mga nagkukunwari, no? Mahilig silang manalangin, nakatayo sa synagogue, no? At pinapakita nila sa tao ang panalangin, no? Pero yan po ang turo ng Panginoon, pag kayo manalangin, pumasok ka sa iyong silid at isara ang iyong pinto. Yan. At saka manalangin sa iyong ama na hindi mo nakikita at iyong ama nakakakita ng ginagawa mo. Ang lihim sa isang magbibigay sa iyo ng gantimpala. Yan po, sa verse 7, yan na po ang panalangin. Yan po, no? Ang panalangin. Yan po sa verse 9, yan. Tinuro na rin ang panalangin. Ama namin sa langit, yan po ang pagpupuri. Sambahin ang iyong pangalan, yan po. Dumarating ang iyong kaharian, no? Yan po, no? Maganda yung sa verse 10 pa lamang. Ang Diyos ang maghari sa buhay natin. Yan po ang prayer. Ibig sabihin, pumapayag ka na ang Diyos ang maghari sa buhay natin. No? Hindi tayo. Oo, kundi ang Diyos, no? Parang upuan ng hari. Hindi ikaw ang nakaupo sa upuan ng hari, kundi ang Diyos dapat ang nakaupo. At tayo lang ang susunod sa Kanya. Yan po, ano? Yung makita natin, yung
yung dumating nawa ang iyong kaharian. No? Dapat sumunod tayo sa kaharian ng Diyos. No? Siya dapat ang sundin natin. No? Siya ang hari ng buhay natin, hindi tayo. Ibig sabihin, siya ang nangunguna sa buhay natin. Oo. Hindi tayo. Kasi kung tayo ang manguna, ang Diyos ang susunod, pati Diyos maligaw. Ikaw nangunguna eh. Amen. Oo. Siya ang captain ng buhay natin. Amen. Siya ang piloto ng buhay natin. Siya ang driver ng buhay natin. Kaya hindi tayo liligaw. At makarating ka sa tamang destinasyon. Amen. Ay yung piloto nga, niniwala tayo. Hindi ka na nagtatanong, ano ba to? Marunong ba to magpalipad? O hindi ka na nagtatanong. Sumakay ka sa driver, kahit kasero, hindi ka naman nagtatanong, ano ba to? Marunong ba to mag-drive? Nagtitiwala ka na lang. Amen. Oo. Kung saan ka dadalhin. Amen. Yan po. Lalo na, ang buhay natin, hayaan natin ang Diyos ang maghari. Yan. Makita natin ang kasunod. Ang kalooban niya ang masunod, hindi atin. Yan po. Yung mga pattern ng prayer. Amen. Bigyan mo kami ng aming kakainin araw-araw. Amen. Ang pagkain dyan, kapatid, ay hindi lang pagkain. Kasama na rin yan ang pagkain natin araw-araw. Amen. Pagkain araw-araw ng salita ng Diyos. Oo. Kalakasan natin araw-araw. Pangailangan natin araw-araw. Anong pangailangan natin araw-araw? Marami. Hindi lang material. Ang tao hindi nabubuhay sa tinapay lamang, kundi sa salita ng Diyos. Marami pa tayo. No? Ang pangangailangan, no? Meron tayong spiritual need una sa lahat, no? Physical need, material need, emotional need, no? Social need, no? O marami tayong pangangailangan sa Panginoon. Kaya hindi lang yan nakatukoy sa bread araw-araw na pagkain. Oo. Marami po yan sakop ang bread sa buhay natin. Marami tayong bread na kailangan sa buhay natin. Hindi lang bread na pangailangan physical, no? Kundi pangailangan spiritual, pangailangan emosyonal, marami tayong pangailangan sa Diyos araw-araw. Kasi kung bread lang, ay baka hindi, iba sa atin hindi na magpe-pray. Bakit? Ay puno na yung refrigerator natin. Sobra-sobra na. Tapos magpe-pray ka pa. Aba, sumobra na. Amen. Kaya pag sumobra, contact nyo lang si Brother AJ. Pag sobra, Brother AJ, sobra yung rep namin. Kaya ipadala ko na lang dyan sa Grab. Amen. Yan po, no? Yan po mga prayer, no? Yan po ang mga pattern ng prayer. Yan. So, makita natin, kapatid, no? Nawalaga ang prayer sa buhay ng mananampalataya. Oo. Minsan, we neglect our prayer life. No. This is the simplest thing to do, but sometimes we neglect. Sabi ni Paul, pray without ceasing. Parang madali lang, no? I-mention, pwede lang, pray without ceasing. Pero, parang madali lang sabihin. Pero minsan, nakalimutan natin gawin. At, kailangan natin araw-araw ang panalangin. Maging sa lahat ng gawain, maging sa lahat ng ministry, see to it, ang prayer is always back up in our life, in our ministry, in our business. Lahat po ng aspeto ng ating buhay. Yan po, kailangan natin ng prayer, kapatid. Yan po ang prayer, kapatid, kailangan natin. Dinesign ng Diyos ang prayer. Napakapalad nating mga mananampalataya. Our Father. Amen. Tayo lang po ang binigyan ng Diyos ng privilege na tumawag sa langit. Amen. Our Father eh. Ibig sabihin, pag anak ka ng Diyos, siya ang ama mo sa langit, mayroon kang karapatan na tawaging ama. Kasi anak ka ng Diyos. Kung hindi ka anak ng Diyos, unsaved ka, wala kang karapatan sa langit. Tumawag. Amen. Maging ang anak nga natin dito sa lupa. Amen. Hindi kayo pwedeng lahat tumawag ng tatay sa kabila. No? Bukod talaga sa tatay mo, hindi ka pwedeng humingi. Amen. Sa tatay ka lang humingi.
Oh, nagtitiwala. Amen. Yan ang tawag namin diyan ay panampalatay. Panampalatay. Basta may panampalatay ka, ay lagi kang makatanggap. Amen ba? Oo. Kaya yung mga tatay, laging may reserba yan. No? Pa, may 100 ka. Pa, may 200 ka. Oo. Hindi mo malaman, 1,000 na pala nakuha isang araw. Yan po, kapatid, no? Is a privilege sa mga Kristiyano. Privilege natin, kapatid. Ang anak lang ng Diyos ang pwedeng tumawag sa Ama sa langit. Amen. Hindi niya pinapakinggan ang mga hindi niya anak. Amen. Yan ang nakakalungkot. Kaya the prerequisite of prayer, you must be born again. You must be a child of God. And our God in heaven is our God the Father. Amen. Kaya naganda, the teaching of the Lord Jesus Christ. No? About prayer. About prayer. Yan po. Kaya nga, nagtanong ang mga disciple sa Panginoon, Panginoon, pwede mo kaming turuan manalangin. Amen? Oo. Napakalaga, hindi sinabi, Panginoon, pwede mo ba kaming turuan magkarpentero? Kasi magaling ang Panginoon karpentero. Kasi yung tatay ng Panginoong Kristo, si Joseph, ay carpenter. Magaling ito sa carpentry. Amen? Oo. Builder ito. Pero hindi niya, tiruan mo nga ako maging foreman. Oo. Oo. Kahit hindi naman foreman, formal lang, forma, okay na. Kasi may mga foreman na forma lang. Yan, si Brother Albert, foreman yan. Yan po, makita natin kapatid, no? Yan po ang challenge ng Panginoon sa atin. Na dapat matuto tayo sa prinsipyo pagdating sa usapin ng panalangin. Dapat ang panalangin natin ay tamang panalangin. Amen. Kasi pag mali ang panalangin, pag tama ang panalangin, Our Father, thou art in heaven, makarating ang ating prayer sa langit. Ay kung mali ang prayer, hindi makarating sa langit. Hanggang saan lang? Kisame lang, paikot-ikot. Tapos mag-aantay ka ng answer prayer. Ay wala, dyan lang kapatid ang prayer mo sa kisame. Inikot-ikot na ng electric pan. Wala. Hindi nakarating sa langit. Kasi bakit? Mali ang prayer. Kaya tinuruan ng Panginoon ang mga disciple ng tamang panalangin. May pattern ng panalangin. At dapat nandito na ang pattern. Sundin mo na lang, i-apply mo na lang, kapatid. No? Apply na lang natin. So, dito na po tayo. Magbibilis ang panahon, ang oras, no? Sa point number 1 na tayo, no? Bakit ang Diyos nag-design ng panalangin? Kasi una, ang panalangin, yan ang paraan ng Diyos, no? Para makuha natin, no? Ang mga bagay na ating ninanais. Oo. Prayer is the appointed way. It's a design of God. It's a God's way. Yan ang paraan ng Diyos to get things from God. To get things from God. Amen. Yan ang paraan ng Diyos. Kaya nga tawag yan, prayer is asking. Amen. Kahit maraming pera ang tatay mo, kung hindi ka humihingi, hindi ka niya bibigyan. Pero, kung humihingi ka, kahit wala siyang pera, gagawa siya ng paraan. Amen. Dito yan, tatay yan sa lupa. Hindi ka niya matiis. Oo. Kahit gaano kalaki ang iyong pangailangan, hindi ka niya, mag-iisip siya ng paraan, paano matugunan ang iyong pangailangan. How much more our God in heaven is a God's way to get things from God. Yan ang paraan ng Diyos para makamtan natin ang ating pangailangan. No? Pwede naman ibigay ng Diyos yan. Diretso, pangailangan mo. No? Pero yan po ang paraan talaga ng Diyos.
Oo. Na tayo nakausap natin ang Diyos. Because prayer is praising God. Gusto niya mag-worship ka sa Kanya. Gusto niya magpupuri ka sa Kanya. Gusto niya umaawit ka sa Kanya. Amen. Prayer. Oo. Praising. Oo. Pag-aawit. Yung minsan, napahingi tayo. Oo. Mayroong hiningi ka. Minsan, ginagamit ating term yung pag-aawit. Oo. Awitan mo nga si Mayor. Kailangan natin ng ganito. Pwede mong awitan si Mayor. Amen? Yan pala. Hingi na pala yan. Amen? Yan po. Oo. Pupurihin mo lang si Mayor. Amen? Pupuri ka lang. Oo. Mamaya, tatanungin ka na, ano ang maitulong ko sa iyo, kapatid? Ano ang maitulong ko sa iyo, kaibigan? Amen? Magtatanong na. Ano pa ba ang kulang dyan sa iyong simbahan? Amen? Pag inawitan mo siya, yun lang minsan di tayo marunong umawit. Yan po. Yan ang paraan ng Diyos. Sa James, tingnan natin sa James 4 verse 2. James 4:2. Basahin natin ang James 4:2. Ye lust and have not, ye kill and ye desire have, you cannot obtain, ye fight and war, yet ye have not. Yan, siya last phrase. Yet ye have not, because ye ask not. Oo. Bakit wala kang ganyan? Bakit, pastor, wala akong ganito? Ye have not. Anong dahilan? Ye ask not. Hindi ka man humingi. Amen. Ay sabi ng Panginoon, humingi ka at magkaroon ka. Yan ang paraan ng Diyos, humingi ka para magkaroon ka ng iyong kahilingan. Ay hindi ka naman humihingi. Oo. Ay ibang prinsipyo mo, alam naman ng Diyos ang kailangan ko, alam naman ng Diyos na kailangan ko ng pambayad sa tuition, mga anak ko, kailangan ko naman ng Diyos ang babayad ko ng kuryente. Alam ng Diyos lahat because God is omniscient God. Matthew 10:30, but the very hairs of your head are numbered by God. Alam ng Diyos yung numero ng buhok mo. Lalo na alam niya siguro rin ang number ng iyong babayaran. Sa Meralco, sa water bill, alam niya, pati puwent, alam niya. Amen? Alam niya ang lahat eh. Omniscient God. God knoweth everything in your life. Wala tayong itago sa Diyos, kundi alam niya ang lahat. Wala tayong sikreto. Oo. Kaya nga, sabi diyan, yan, ye have not, because ye ask not. Kaya malaga, hingi ka lang ng hingi sa Diyos. Amen. Hingi ka lang ng hingi sa Diyos. Oo. Kasi, kung sa tatay ka hingi, humingi ka ngayon, mamaya konti hingi ka, marami nang sasabihin. Hingi mo lang ubos na yon. Magagalit na. Pero ang Diyos, hindi nagsasawa. Kabibigay ko lang sa iyo Hindi mo pa nabalik ang sukli, hingi ka na naman. Nagagalit na. Pero ang Diyos sa langit, hindi, kapatid, nagsasawa. Amen. Kaya nga, yan po ang paraan ng Diyos. Para tayo mingi, manalangin sa Diyos. Oo. Kaya kapatid, no? Huwag tayong magsawa na manalangin sa Diyos. Ang Diyos nag-aantay sa atin na lumapit tayo sa Kanya. Oo. Kaya nga sabi niya sa verse sa James 4:2. Yan. Ye have not because ye ask not. Wala. Kaya gusto natin magkaroon. Aba, lumapit tayo sa Diyos sa panalangin. Amen. Lagi siyang nagpaanyaya sa atin. Ano ang masabi ng Matthew 11:28? Alam na natin yan. Come
unto me. All ye heavy laden, and I will give you rest. Amen? Come, invitation ng Diyos, paanyaya ng Diyos, lagi siyang nagpaanyaya sa atin. Come, brother, come, sister, come. Ano ba ang iyong ilapit sa akin? Come, meron kang, ano yung sabi niyan? Come unto me, all ye heavy laden, may bigat ka. Marami kang problema, karamdaman, marami kang concern, lumapit ka sa akin. Yan lagi ang paanyaya ng Diyos sa atin. Biro mo yan, nag-paanyaya pa ang Diyos sa atin. Siya pa. Oo. Siya pa ang gusto lumapit. Amen. Minsan, binisita ko yung, nakadalawang na kami nagbisita sa aking pinsan. No. Binisita ko. Hindi ko baka magsawa naman ito, lagi tayo pumunta. Alam mo, bago kami uwi, balik ka lang ulit. Oo. Balik ka lang. Oo. Oo. Gusto ulit bumalik kami. Hindi siya nagsasawa bumalik. Amen. Oo. Marami siyang pinadala. Pinadala niya yung mga gamit natin. Sinakay niya. Oo. Sabi ko, tama na. Baka nahirapan na yung sasakyan. Oo. Pagbalik na naman, balik ka. Oo. Balik ka. Sabihin sa akin, pag bumalik ka, sabihin mo sa akin kung ano ang paborito mong ulam. Lulutuin ko. Amen? Bibiro mo yan, kapatid, no? Tao lang yan, kapatid, ha? Lalo na ang Diyos, kapatid, no? Lumapit ka sa Panginoon. Kaya, yan po, come unto me. Lumapit ka lang sa Diyos. No? Ano man ang ating problema, kapatid, ilapit lang natin yan sa Diyos. Lahat. Kaya malaga, yung bow the knees. Oo. Is a sign of humility. Is a sign that you surrender everything to God. You are dependent upon God. Pag naglumuhod ka, ibig sabihin, nag-surrender ka, Panginoon, wala na akong magagawa. Ikaw lang ang pwedeng makagawa ng aking problema. Hindi ko na kayang solbahin ito. Sinusubukan kong solbahin, lalong gumulo, lalong gumusot ang aking problema, lalong nadagdagan. Panginoon, ipagkatiwala ko na lang ito sa iyo, Panginoon. Surrender na ako, Panginoon. Wala na ako magagawa. Ikaw na lang, Panginoon, ang gumawa. Yan po, kapatid, ang come unto me. Amen? Yan po, ang nais ng Panginoon sa atin. No. Humingi lang tayo. Sabi natin sa Matthew 7. Verse 7. Matthew 7:7. Humingi kayo at kayo ibibigyan. Amen? Yan po. Ask and ye shall receive. Knock and ye shall be opened. Yan po. Humingi kayo at tayo bibigyan. Hindi tayo humingi, wala tayong natanggap. Amen. Maganda, hihingi ka lang sa Diyos. Oo. Humingi ka lang. In fact, alam ng Diyos ang ating Panginoon. Matthew 6, no, sa kabila lang. Sa kabila lang. Matthew 6, 33, alam na ng Diyos. 32, hindi ba't ang mga hintil ay nababahala tungkol sa mga bagay nito? Alam na ng iyong Ama ang nasa langit na kailangan ninyo ang lahat ng mga ito. God knoweth all these things. No, alam na ng Diyos sa ating pangailangan. No. Pero gusto ng Panginoon mag-request ka sa Kanya. Amen? Mag-request ka. Sa mga opisina nga, di ba, pag mayroon kang kahilingan, gagawa ka ng request. Gagawa ka ng sulat ng request para ma-aksyonan ang iyong kahilingan. Ganon din sa Diyos. Amen. Isulat mo ang iyong pangailangan. Yan po. Alam naman ng Diyos yan, kapatid. Pero gusto niya, mayroon kang ipaalam mo sa Kanya na kailangan. Sabihin mo, kailan mo kailangan, kapatid. Kaya kapatid, yan po, ask and ye shall receive. Hingiin mo. Kahit imposible. Hingiin natin sa Diyos. Amen. Sabi ng Jeremiah 33,
Call unto me. I will answer thee. I will show thee the great mighty things that thou knowest not. Yan po ang appointed way ng God's way ng Panginoon. Hingi ka lang sa Kanya. Amen? Parang imposible. Amen? Oo. Mingi ka. Oo. Last Wednesday, nag-pray tayo ng baterya. Amen? Wednesday. Nung Thursday, dumating na. Oo. Dineliver na. Oo. Ikabit mo na lang, nandun na. Oo. Tumawag isang kapatid, Pastor, ang baterya ay nandyan na sa loob ng jeep. Na-deliver ko na. Ikabit nyo na lang. Nung kinabit, andar. Yan na, ginagamit na. Amen? Kasi pinag-pray natin sa Diyos eh. Amen? Oo. Salamat. May mga kapatid na ginamit kayo ng Diyos. At pagpalain kayo ng Panginoon dahil kayo rin ang daan para maging answer prayer, kapatid. Pero napakaganda ang paraan ng Diyos. Amen? Oo. Nung nag-commitment tayo, tinignan ko yung commitment, ako kulang pang hindi pa kaya sa baterya. Kaya nandoon na yung baterya sa bilihan ng baterya, iniwan ko. Kasi may discount. May discount pagka iiwan ko, may discount 300. Kaya sabi ko, pag nakabuo na ako ng 3,000, babalik ako. Yun, hindi na tayo nakabalik, kapatid. Answer prayer na. Amen? Hindi ko na nabalikan. Answer prayer, maandar na eh. Oo. Kaya nagtaka na yung bilihan ng battery, bakit hindi tayo bumalik? Amen? Answered prayer. Amen? Naalala ko rin yung sasakyan nating Innova. Wala akong dalang pera. Pumunta ako doon. Kasama ko yung mekaniko. Kinabit na nila yung baterya. Sabi ko, dali. Wala pa akong pambayad niyan. Wala pa akong dalang pera. Ang pera ko ay sa langit pa. Kaya hindi ko nadala lang. Kinabit na. Buti naman yung mekaniko natin. Sige, lista mo na lang sa akin. Wag mo nang singilin mo na si pastor. Ako nang singilin mo. Lista. Ayun, nasakay na. Umandar na ang kotse. Pinalista na lang ng mekaniko. Ayun, nung nabayaran ko na, message ko ng mekaniko, yung baterya natin ay bayad na. Para hindi na rin siya mag-alala. Amen? Praise God. Pag ipag-pray mo sa Diyos, ibibigay niya. Kaya nga kapatid, lahat ng ating mga nakikita dito sa paligid, lahat yan dumaan sa matinding panalangin. Aba, nagbubutas pa lang tayo, kapatid, may kasamang luha na, no? Panginoon, paano kaya ito, Panginoon, maitayo? Oo. Ang aming kaya ay bubutasan lang. Kaya namin ito bubutasan, Panginoon, kahit anong lalim. Pero ang itatanim nito, yan ang hindi namin kaya, Panginoon. Oo. Di binigay na nakita ninyo na ang lahat, kapatid, no? Oo. Last Thursday, kapatid, no? Bago ko mag-speaker sa Los Baños, nagpakarwas ako. Tinitingnan ko yung gulong 4. Mga kalbo na. Sabi ko, bakang delikado na ito. No. Di bali aser kalbo. Hindi delikado. Pero yung gulong, kasi may mga simbahan kasi, nakaramayan aser, kalbo na. Pero nagagamit sila ng Diyos. Ay ang gulong, pag kalbo, hindi mo na yan magagamit. Oo. Parang nanenervyos ako. Tapos, yung kinapa ko pa, may pako pa. Naku, paano to? Paalis na kami. Paalis na. Oo. Tapos, nag-message sila. Sasama daw silang lahat. Buong pamilya tayo. Sasakay sa isang Innova. Oo. Tapos, ipatakbo ng driver ng 100. Tapos, yung gulong ay lumalabas na ang alambre. Amen? Alam mo pag dumaan ako sa vulcanizing, naku, pastor, alambre, labas na. Remind niya sa akin lagi. Oo. Nagpipray ako sa Panginoon. Panginoon, palitan mo, Panginoon, gulong. Matagal ko nang pinagpipray ito, Panginoon. Oo. Dumaan ako doon sa vulcanizing. Sabi ko, patanggal ko na yung pako.
Naku, pastor, tingnan mo yung gulong mo. Oh. Hindi na kailangan tanggalin ng pako niya, no? Malabas na yung alambre. Oo, malabas na yung ano, pastor. Mayroon akong bago diyan, 4. Oo. Sabi ko, dahil lang, pag-usap muna tayo. Kinuha ko muna yung Bible. Hindi ko, kailangan mo muna maligtas. Siniran ko yung may-ari ng vulcanizing. Sa madaling salita, tumanggap siya sa Panginoon bilang tagapagligtas. Oo. Ngayon, sabi ko, tumanggap ka na, sa langit ka na pupunta. Wala ka nang babayaran. Yung gulong, yan lang ang problema natin. May babayaran pa ako. Sige, sabi ko, 2 lang muna ang ikakabit. Mag-down lang ko muna ng 2,000. Ay, hindi, pastor, 4,000. Oo. Biro mo, 20,000, binigay niya na lang ng 8,000. Oo. 8,000 na lang yan, pastor. 9,000. Ay, sabi ko, hindi abot ang pera. Sige, 8,500 na lang. Wala pa rin. Sige, ito, pastor. Kabit mo na lang 2 mo na. Kasi magbabiyahe na kami. Hindi, pastor, kabit ko na 4. Bigyan mo lang ako ng 2,500. Sige, kabit mo na. Pero wala pa rin akong dalang pera. Kabit mo na. Kinabit na 4. Kinabit na. Umuwi na kami. Pinakuha ko na lang kay iyo. Kinabit ang 4 na gulong. Puro bago. Kapatid. Oo. Talagang ang Diyos sumasagot ng ating panalangin. Panginoon, paano ito, Panginoon? Nag-alala ako sa gulong na ito, Panginoon. Oo. Kasi pag pumutok ito, Panginoon, naku, alam mo na mangyayari sa amin, Panginoon. Kaya naman ng Panginoon, hindi siya pumayag. Yun, pagpunta ko sa vulcanizing, nung nakatanggap na, sabi ko, ang binigay ko sa iyo ay walang bayad. The gift of eternal life. Pero yung binigay mo sa aking gulong, may babayaran pa ko, may isipin pa. Ikaw, ang binigay ko sa iyo, wala ka nang isipin. Pag namatay ka, langit ka na. Sige, pastor. Hanggang katapusan na lang. Yan, kapatid. Ipag-pray nyo ko ulit na may budget tayo hanggang katapusan. Kaya hindi ko alam kung katapusan ng buwan o sa pagbabalik ng Panginoon. Yung bumili tayo ng lupa nito, ma'am, katapusan na lang ako magbibigay. Nang tumawag pastor, pupunta na kami dyan kasi malapit na katapusan. Ma'am, katapusan lang. Dumating katapusan. Sabi ko, katapusan. Hindi ko sinabi na katapusan ng buwan ng Oktubre. Ang sabi ko, katapusan lang. Ano ba yan? Katapusan ng pagbabalik ng Panginoon o pagkatapos pa ng mundo? Sige, basta pag-pray mo lang. Yun, kapatid. Answer prayer na tayo sa lote. Amen? Answer prayer na, na-enjoy na natin. Amen? Nalagi ko lang sinasabi, ma'am, katapusan. Antay ka lang katapusan. Binigay naman ng Diyos. Hindi lang tinalam kung hanggang kailan katapusan. At least ay ibigay ng Panginoon. Amen? Yan po, blessing ang Thursday pa lang. Papunta kami. Oo. Kaya, yung driver, walang problema eh. Kahit 100 niya, nag-enjoy lang kami. Amen? Kasi answered prayer kami, kapatid, no? Sa Panginoon. Kaya pag hiningi mo sa Diyos, no? Parang imposible, no? Biro mo yan, ikaw pang pipilitin. Kabit mo na yan kasi delikado na yan. Biro mo yan. Kasi kinausap na sa ng Diyos eh. Amen? Kaya kapatid, no? Answered prayer. Amen? Katulad ng event place na yan, no? Event place nila Joka at ni Grace. Oo. Sir, magkano ang down payment ko, sir? Ay, naku. Kinausap na ko ng Diyos niyan, pastor. Wala na kayong babayaran. Answer prayer na. Biro mo yan. Oo. Pinakita ko lang sa kanya yung sobre. Sir, yung magkano pala ang down. Sobre pala pinakita ko. Hindi naman alam kung may laman yan. Kaya salamat sa Diyos. Amen?
Answered prayer. Dahil yan ang paraan ng Diyos para matanggap natin ang ating pangailangan. Psalm 37 verse 4. Ano ang sabi diyan? Delight thyself also in the Lord, and He shall give thee the desire of thine heart. Amen. Ibigay niya ang desire ng puso mo pag nanalangin ka sa Diyos. Amen. Kaya kapatid, yan po ang paraan ng Diyos. Kapatid. No. Yan po. Kaya huwag tayong magsawa sa panalangin. Dahil yan ang paraan ng Diyos. Yan number one is a God's way to get things from God. Amen. Yan pa ang paraan ng Panginoon. Kaya nagpupuri kay Lord, makapangyarihan ka, katulad ng prayer ni Nehemiah, God, you are terrible God. Wala kang katulad Panginoon. Wala akong maikumpara sa iyo, Panginoon. Terrible kang Diyos. Walang imposible sa iyo, Panginoon. Kaya mo ito, Panginoon. Ay ibibigay ng Panginoon. Ang sabi niya kay Jeremiah, I will show thee the great mighty things that thou knowest not. Yung wala sa idea mo. Amen. Knowest not. Wala kang idea na yan ang gagawin ng Diyos. Katulad ng Webes, wala akong idea na ang 4 na gulong papalitan ng bago. Wala akong idea. Ang gusto ko, matanggal lang yung pako at lagyan ng patsi-patsi konti at makapagbiyahe na kami. Kasi nilalagyan na ng patsi-patsi konti yan, tapos ihanginan, okay na. Yan ang vulcanizing ngayon. Yan lang talagang nasa isip ko. Pero iba ang isip ng Diyos. Amen? Yan nga, sabi niya, for my thoughts is not your thoughts, my ways is not your ways. Iba ang paraan ng Panginoon. Amen? Iba ang paraan ng Diyos. Amen? Katulad ni Moses, dead end na. Wala na paraan si Moses. Ano pa ang gagawin ni Moses? Dagat na. Pero nagtiwala sa Diyos. Anong ginawa ng Diyos? He divided the Red Sea. Amen? At sila nakadaan. Naisip pa ni Moses yan na i-divide ng Diyos ang dagat na yan, kapatid? Hindi pa pwede. Kasi ang divide sa mathematics lang. 2 divided by 1 equals 1. Eh, ang dagat, i-divide mo, kapatid, cannot be. Mahirap. Amen? Hindi kaya. Pero nagtiwala si Moses. Tumawag siya sa langit, kapatid. No. Kaya, kapatid, Our Father, thou art in heaven. Ang Diyos sa langit, nagaantay lang sa atin. Oo. Nagaantay lang siya sa atin, kapatid. Oo. Kung ang mga pulis ngayon, nagaantay 5 minutes, yan po, swift response. Oo. 5 minutes, doon na sila magre-response. Amen. Yan ang number 1 nila palagi, every Monday. Tinatanong, ano yung number 1? Na programa nating CPNP, swift response. Mabilis ang pag-response. 5 minutes, nandoon ka na. Amen. Ganon ang Diyos nating kapatid. Tumawag ka lang, mag-response ang langit, kapatid. Amen? Mag-response ang langit. Amen? Katulad ni Pedro, nag-response ang langit, kapatid. Si Pedro nakulong, nalangin ang simbahan sa Acts chapter 12. Ang nag-response ang Diyos sa langit, nag-rescue ang Panginoon kay Pedro. Pinadala ang anghel. Binuksan ang kulungan. Tinanggal ang lahat ng mga pusas ni Pedro. At sinamahan ang anghel pauwi sa simbahan. Amen? Pagdating sa simbahan, ang mga ladies nagpipray pa. At sumigaw si Pedro, answer prayer na, dito na ako. Amen? Nagpipray pa sila. Amen? Minsan gano'n, no? Nagpipray pa tayo, answer prayer na pala. Kaya kapatid, pag may answer prayer kayo, magsabi naman kayo. Amen. Pag sinabi niya, Pastor, si Mrs. po ay nanganak na. Amen. Oo. Kaya kasi nanganak na pala, hindi pa namin nagpipray pa kami. At hanggang nabuntis na ulit, hanggang nagpipray pa kami. Oo. Yan po. Is up God's way to get things from God. Ang prayer. Kaya malaga ang prayer. So, number 2 na. Number 2. God urgently command. Command ng Diyos. Urgent. Oo.
ang prayer is urgent. Pag mayroon kang problema, urgent, tawag agad sa Diyos. Amen. Sa Diyos ka agad tawag. Huwag ka na mag-isip, sino kaya ang pwede, sino kaya pwede. Tawag agad, kapatid. Oo. Ang Diyos magre-response sa ating prayer, kapatid. No. It is a command of God, not option, but command, not suggestion, but it is the command of God. Utos ng Diyos. Pag utos, sumunod ka, kapatid. Kaya nga sabi ng Luke 18 verse 1, men ought always to pray and not to faint. Amen. Ought always to pray. Dapat, pag sinabing ought, obligado, direktiba. You are directed to pray to God. Oo. May utos ang Diyos. Ought always to pray and not to faint. Hindi ka ma-discourage, hindi ka ma-disappoint, kapatid, pag ikaw nananalangin, kapatid. No? Yan po ang nais ng Panginoon. No? Manalangin tayo, not to faint, para hindi ka manghina. Spiritual. Amen. Hindi ka bumagsak sa iyong buhay spiritual. Lagi kang manalangin sa Diyos. No, not to faint. Not to doubt, not to fear. No. Pa hindi ka magdududa sa Diyos, hindi ka magkaroon ng takot, hindi ka magkaroon ng anxiety sa buhay natin. Hindi ka magkaroon ng depression. Yung anxiety, nag-o-overthink ka. Ayun, yan ang tawag na anxiety. No. Yung na-depress ka, yan po. Nalulungkot ka sa mga nangyayari sa buhay mo. No. Dala-dala mo pa. Ibigay mo na yan sa Diyos, ang mga dalahin, para maging magaan, para hindi ka ma-depress. Oo. Yung kasalukuyan, mag-anxiety ka, ibigay mo na rin sa Diyos. Amen? Kaya nga, kapatid, huwag tayong tumigil sa panalangin. Kaya nga tama si Pablo, 2 Thessalonians 5:17, in everything, ano pala yan? 5:17, pray without ceasing. Yan. Walang humpay na panalangin. Huwag tayong tumigil sa panalangin. Yan po ang sinasabi ni Paul. No, na prayer. Laging nasa isip natin ang Diyos, ang prayer. Nasa puso natin ang Diyos. Yan ang sinasabi ng Thessalonians 5:17. Pray without ceasing. No, kasi ang prayer, yan ang oxygen ng Kristiyano. No, the more you pray, the more na ikaw humihinga ng maayos. Amen. Oxygen natin sa buhay natin. Pag tumigil ang oxygen, mamamatay ang ating buhay Kristiyano. Kaya huwag nating tigilan, manalangin sa Diyos. Oo. Kahit wala kang pangailangan, pag-pray mo lang, magpupuri ka lang sa Diyos. Lord, purihin ka sa araw na ito, Panginoon. Binigyan mo ko, O Diyos, ng kalakasan, panibagong buhay muli. Salamat, Panginoon. Oo. Kasi kahapon, Panginoon, marami nang namatay, marami nang nilibing. Kahapon, nakipaglibing tayo sa kaibigan nating pastor. Oo. Yan po. Salamat kung ikaw buhay pa. Kasi ang kamatayan hindi namimili, kapatid. Pastor ka, backslider ka, naglilingkod ka, matapat ka, hindi ka nagsisimba, pwede tayong mamatay, kapatid. Oo. Huwag natin sabihin na nagsisimba ka, hindi ka mamatay. Oo. Yung mga hindi nagsisimba, yan ang mauna. Pero hindi ganoon, kapatid. Minsan nauna pa yung nagsisimba. Hindi na ako magsimba. Yan kapatid. Basta, huwag tayong tumigil sa panalangin kasi yan oxygen natin, kapatid. Huwag tayong tumigil sa pagbabasa ng Biblia. Kasi pag nagbabasa ka, nananalangin ka, Lord, thank you for this word. Nawa ang salita ninyo maging kalakasan natin ko sa araw na ito, Panginoon. Marami kang, hindi ka titigil sa prayer. Amen?
Lahat, kahit may ginagawa ka, naglalaba ka, nagpaplansa ka, may nagkakarpentero ka, magpipray ka sa Panginoon. Amen? Panginoon, gabayan mo kami, O Diyos. Gabayan mo kami, Panginoon. Amen? Nagbabiyahe ka, sumasakay ka sa sakyan, Lord, gabayan mo ang sasakyan namin, Panginoon. Amen? Oo. Nung Huwebes, pumunta kami sa Divisoria, kasama ko si GP, Lord, ingatan mo kami sa aming pagbabiyahe, Panginoon. Pagdating sa City Hall, kapatid, nakasagi ng bus namin ng siyang bus. Tanggal ang mga side mirror. Panginoon, salamat po sa bagay nyo sa amin, Panginoon. Binaba na kami, hindi pa kami nakarating. Panginoon, salamat po, Panginoon. Na bagamat mayroong problema ang bus, ay side mirror lang. Kaya lalabas na kami at sakay kami ulit. Praise the Lord. Amen? Mga ganyan ba? Pasalamat ka. Kahit may nangyari, pasalamatan mo pa rin. Amen? Oo. Iningatan kayo ng Panginoon. Oo. Side mirror lang nangyari. Amen? Kaya bago kami umalis, yung dalawang driver nag-aaway. Sabi ko, sakay na tayo. Para hindi natin alam kung anong nangyari sa kanilang dalawa na driver. Amen? Yan po. Panalangin. It is the command of God. Sundin natin ang utos ng Panginoon. Yan po ang panalangin. Panalangin. Sundin lang natin ang kalooban ng Panginoon. Yan po. Kalooban ng Diyos na tayo manalangin. Lahat, kapatid. Kaya wala na tayong dapat mag-alala sa mga bagay. Ang sabi ng Philippians 4:6, be careful for nothing but in everything by prayer and supplication. Let your request be known unto God. No? Kaya kapatid, huwag tayong mag-worry. Tayo mag-pray. Ipaalam natin sa Diyos ang lahat ng ating kahilingan, kapatid. At tugunin ng Diyos ayon sa kanyang kalooban, kapatid. Kaya nga sabi ng 1 Timothy 2 verse 1, I exhort you, first of all, amen, encouragement ni Pablo kay Timothy. Na ang una, dapat manalangin sa Diyos. 1 Timothy 2 verse 1. Yan, I exhort therefore the first of all supplications, prayers, and intercession, and giving thanks made for all men. Amen? Prayer. Anong unang gagawin? First of all, supplications, prayer. Amen. Tuloy-tuloy ang ating prayer. Prayers and intercessions. Ano intercession? Pwede ka mag-intercede sa Diyos ng mga prayer request ng mga kapatid. Panginoon, tulungan mo ang pangailangan ni kapatid, ni brother and sister. Panginoon, tulungan mo, Diyos. Tugunin mo ang kanyang pangailangan. Amen. Ikaw ang intercessor ng panalangin ng iba, ilapit sa Diyos. Amen. What a blessing. Amen. Napadali ang kasagutan ng panalangin. Kaya kapatid, it is the command of God. Nabigyan natin ng priority ang Diyos, kapatid. No? Priority natin ang Diyos. First of all, made for all men. Lahat dapat na mga kapatid. No. Mananampalataya, all men, ought always to pray. Lahat, kung ang bawat isa ay mapanalanginin, kapatid, mayroong gagawin ang Diyos na himala sa bawat pamilya sa ating simbahan. Gagawa ulit ang Diyos ng himala. Amen? Himala. Amen? Yung building natin na ito, kapatid, ay himala. Oo. Na parang hindi ka maniwala na nandito na tayo, kapatid. Pero salamat sa Diyos. Oo. Na every Sunday, magakot ka pa ng electric fan, magakot ka pa ng pulpit, magakot ka pa ng mga sound system, upuan, kapatid. Is a hard work. Pero ngayon, answered prayer na. Amen? Binigyan tayo ng Diyos ng lugar. Amen? Na convenient sa atin sa pag-worship. Amen? Kaya kapatid, supplication, ang Diyos magsusupply. Amen? Kaya nga sabi niya, exhort you, first of all, supplication. If we pray, God supply our needs. Amen. Prayer, God will supply our needs, kapatid. Yan po, it is a command of God. Sundin lang natin ang utos ng Diyos.
Amen. Mandate na suggestion. Mandate yan ng Diyos na sundin natin. Ang ating utos ng Panginoon, sundin natin. Pag sinunod natin, kapatid, doon gagawa ang Diyos sa pagsunod. Amen. Sundin natin ang kalooban ng Panginoon. Amen. Ano sabi niya sa ating prayer na pattern? No? Thy kingdom come, thy will be done. Amen. Ang kalooban ng Diyos masusunod. Amen. Pag ginawa natin ang kalooban ng Diyos, sundin natin ang kalooban ng Diyos, ay sagutin ng Panginoon ang ating mga panalangin. Amen? Sagutin ng Panginoon. Sundin lang natin ang kanyang mga utos. Kalooban niya, kapatid. No? Kalooban ng Diyos na ang bawat mananampalataya ay nasa simbahan. Amen? Kalooban ng Diyos na ang bawat Kristiyano nagbibigay ng kanyang tithes. Amen? Kalooban ng Diyos, kapatid, na tayo nag-aakay ng kaluluwa sa Panginoon. Amen? Yan po, sundin lang natin, kapatid, ang Panginoon. Yan ang nais ng Panginoon. Urgent command of God to pray. All men ought always to pray. Yan po ang panalangin, kapatid. Oo. Sundin natin ang proseso ng Diyos. Amen. Kaya prayer is a part of the process that God uses to give Christian fullness of joy. Para maging masaya ka sa iyong buhay, Kristiyano, ang masayang Kristiyano ay Kristiyano na mapanalanginin. Kaya nga yan po, ang prayer is a process of God, proseso ng Diyos. Oo. Para sagutin ng Diyos ang ating panalangin, sundin lang natin ang kanyang kalooban, kapatid. Sundin natin ang kanyang salita. Ang sabi ng James 1:22. Matatapos na tayo. James 1:22. Be a doer of the word, not a hearer only. James 22. But be ye the doers of the word, and not hearers only, deceiving your own selves. Amen. Be a doer of the word. Mayroong pa verse dyan? Merong verse dyan na, sa verse 25. Whoso looketh into the perfect law of liberty, continue therein, being not forgetful hearer, but doer of the work, this man shall be blessed in his deed. Amen? Ibe-bless ka ng Diyos. Ito po ang proseso ng Diyos para ikaw pagpalain. Prayer is a process of God to bless His people, the people of God. Yan ang proseso ng Diyos. Kaya nga, sabi niya, thy kingdom come, ang Diyos ang masusunod. Dapat ang trabaho natin, sumunod lang sa Panginoon para magproseso ang kasagutan ng ating mga panalangin. Na ipa-request ka, sundin mo ang kalooban ng Panginoon. Thy will be done. Amen? Sundin natin ang kalooban ng Panginoon. So, pag sinunod natin ang kalooban ng Panginoon, kapatid, sundin natin. No. Sasagutin ng Panginoon ang ating mga panalangin, kapatid. Oo. Kalooban ng Diyos. Kaya see to it, ang bawat Kristiyano ay nasa kalooban ng Panginoon. Sasagutin ng Diyos, magpoproseso ang Diyos, magpadala siya ng pagpapala ng Panginoon. He blessed His people. Sabi ng this man shall be blessed in his deed. Pagpalain ng Diyos ang Kristiyano basta sumunod sa kanyang mga salita. Sundin lang natin ang kalooban ng Diyos. Amen? Sundin natin ang kalooban ng Diyos. Kalooban ng Diyos na ang Kristiyano, you must be in the house of God. Ay kung wala ka sa simbahan, hindi kalooban ng Diyos, paano magproseso ang Diyos ng kasagutan ng ating panalangin?
ay hindi ka nga sumusunod sa kanyang salita. Sabi ng Panginoon, not forsaking the assembling of ourselves together as manner of some is, but exhorting one another, not forsaking, but you forsake assembly. Wala ka sa church, paano magproseso ang langit? Nade-delayed ang proseso ng langit. Amen. Kasi hindi ka sumusunod sa kalooban ng Panginoon. Kasi sabi niya, thy will be done. Thy kingdom come. Ang Diyos maghahari. Ang Diyos masusunod. Ang kanyang kalooban masusunod. Ay kung wala tayo sa kalooban, mahirap ang proseso ng Panginoon. Kung wala ka sa kalooban ng Panginoon. Amen? Sundin natin ang kalooban ng Panginoon. Sundin natin ang kanyang salita. Sundin natin ang kanyang proseso para tayo i-bless ng Diyos. Amen? Sundin natin ang kanyang proseso. Kaya nga lagi natin sinasabi sa mga nag-aaral pa, huwag muna kayong magpaligaw, huwag kayo muna manligaw dahil nag-aaral pa kayo. Ay kung hindi mo yan sundin mo ang iyong kalooban, hindi magproseso ang Diyos. Amen. Mahirapan ka, nagpipray ka, Lord, sana makatrabaho ako, sana makatapos ako sa pag-aaral. Walang mangyayari, hindi magproseso ang prayer natin, kapatid. Hindi ma-materialize ang prayer natin, kapatid. Kasi hindi ka sumusunod sa kalooban ng Diyos, lumilihis ka sa kalooban ng Diyos. Ano ang verse natin dyan? May verse tayo dyan sa Proverbs. He that covereth sin shall not prosper. Hindi ko makita yung verse na yan. Proverbs 28:13. Proverbs 28:13. He that covereth sin shall not prosper. Pag mayroon kang tinatago, tumatakas ka, may kasalanan ka, may kasabwat ka, nako, covereth sin shall not prosper. Nakita niyo yung verse na yan? Proverbs. But he that confesseth shall have mercy. Amen? Kailangan i-confess natin yan sa Diyos. Amen? Kasi hindi natin pwedeng itago. Pag itago natin yan, kapatid, pwede mo yan itago sa iyong magulang, pwede mo yan itago sa pastor, sa mga kapatiran. No? Pwede mo yan ikubli, pwede mo yan isikreto, kung kayo-kayo lang, pero sa Diyos hindi pwede. Hindi magproseso ang Diyos sa ating panalangin. Maging mabigat ang mga panalangin nating kapatid. No? Kasi sabi niya, he that confesseth shall have mercy. Mercy. Ano yung mercy? Blessing ng Diyos. No? Hindi ka nga, he that covereth sin, pag tinatago mo, kung ikubli mo, sinisikreto mo, hindi ka magpa-prosper. Amen. No. Yan po. Sundin lang talaga natin ang proseso ng Diyos. Amen. Kung gusto ng Diyos, mag-soul winning ka. Answer prayer. Amen. Last verse natin. John 15:16. Ang proseso ng Diyos para masagot ang ating prayer, mag-soul winning ka lang. Amen. John 15:16. Nako, time na. John 15. Sige, basahin ko na lang ang verse na ito. John 15:16. Ye have not chosen me, but I have chosen you, and ordained you, that should go and bring forth fruit, and your fruit should remain, that whatsoever ye shall ask of the Father in my name, He may give it to you. Amen. He may give it to you. That is answered prayer. Ano ang proseso ng Diyos? Sundin mo ang kanyang utos. Mag-akay ka ng kaluluwa. Amen. Soul winning. Yan po ang susi ng kasagutan ng ating prayer. Isa lang po yan. At marami pa, kapatid, na mga utos ng Diyos. At ang kakibat niyan, kapatid, ay pangako ng Diyos. In every command, there is always blessing.
Kasi yan ang proseso ng Diyos, hindi natin pwede siyang dayain. Kaya malaga ang prayer. No, the teaching of Jesus Christ in about prayer is God's way to get things from God. Ano pang pangalawa? It is urgent command of God. Not option, not suggestion. It is urgent. It is a must. And number 3 is a process. Proseso ng Diyos to answer, to bless you, to bless His people. Amen? Yan ang proseso ng Diyos, kapatid. Kaya sundin lang natin ang proseso ng Diyos. We enjoy the answered prayer. Tayo po ay manalangin na.